sige. Si Paduano po ay kilala ko po ang background nito sapagkat isang region kami pinanggalingan. Sa Western Visayas din po. Siya ay Negros galing, ako ay Iloilo. Iloilo City. Ang pangalan na gamit niya na noon sa RPA na siya Karapali Luwalhati. Kasi mahilig sa luwalhati. Yun? Itong birador na to. Itong napakilalang birador. Sino to ulit? Para alam nila. Si Boy Contempt Paduano. Si Calderong NPA. Pero NPA siya dati at sinipa at nagbuo ng grupo na tinatawag na RPA ABB. So, party na siya ng kalaban na ng NPA. Kalaban. Aminin ko sa inyo, isa yan sa primary target namin noon ng National Operations Command ako. Ang inabot ang boss niya, si Arturo Tabara, dito sa SM Fairview na assassinate. Ang isa si Romulo Quintanar. While Quintanar was the general commander of the NPA before, he was not part of the RPA-ABB. Sige. So, noong mga 1980s, hindi pa po ako NPA, hindi pa ako CPP. Ang kanyang kakolektiba, ibig sabihin isang unit sila, naatasan sila na magsagawa ng urban operations. Ang tawag dyan ay partisan operation. Armed City Partisan. So, dineploy sila na may birahin silang target na pulis sa Paglaom Sports Complex sa Bacolod. So, ito yung mga early 80s, no? Papatay nila. Naatasan siya na siyang bibira. So, team of 3 yata sila. May dalawang backup siyang birador. Birador pala. Oo. Nang bumunot siya ng kanyang 45, ayon sa kwento ng team na yon na naabutan ko sa Panay Island, na galing Negros, yun, nang bumunot siya ng baril, lumingon yung pulis at bumunot ng... May baril din ng pulis. Sa sobrang tapang niya, nabitawan niyang 45. Minervyos! Binaga. Kasi, ito sinasabi ko to, pag binibigyan ko ng yung mga galawan ni Paduano, lalong-lalo na nung nakaharap niya si PRRD. Yes. Kung mapapansin nyo, kasi ito, gawain po ng isang nervyosong tao, yung hindi mapakali. Hindi! Mga gano'n-gano'n. Mga ganyan-ganyan. Kadalasan kasi ginagawa ng mga nervyosong tao yan. Simulan ko na agad. Tatanong na ako agad. Kasi mainit ako dito sa ito eh. Kasi dati kang NPA. Ay, dati NPA. Ito lang mga tanong ko tungkol dati sa NPA. So, kilala mo yung sino-sino mga NPA ngayon? Oo, may mga... Teka muna, hindi pa tapos. Okay. Go. Easy. Okay, go. So, pero pag NPA ba, kailangan sigaw ng sigaw? Hindi naman. Kailangan na marespeto ka rin. So, pero kilala mo to, sino-sino to mga NPA na to? Kasi may mga sinasabi dito na tayo daw ay napapagharian at nakapasok na ang komunista dito sa loob ng kamara. Anong komentaryo mo dito sa mga tanong ko? Wow. Ang galing ha. Parang nasa plenum tayo. Parang nagpupulong, Jay. Parang nagpulong eh. Coach Oli and Dr. Judea. Anong masasabi mo sa tanong na ito? Kaya tama po yung observation na yon. Nagkakaroon po ng paghahari-harian at pamamayagpag ang ginagawa ng CPP, NPA, NDF at mga kaalyado nila sa loob ng House of Representatives. Sapagkat nakita natin kung paano nila kinokontrol at dinodomina ang mga pagkakataon na merong mga committee hearings at kapag mayroon silang gustong ipitin at labagin ng mga karapatan ng resource persons ang ginagamit ng mga tirador, itong mga NPA o CPP, NPA, NDF or mga dati na CPP, NPA, NDF. Coach Oli, qualify ko mayroong nasa aktibo na CPP, NPA, NDF, Brother J and Master Judea, mayroong dating sinipa ng CPP, NPA, NDF na nandyan din magkakasama sila. Very strange bedfellows, so to speak. Sino itong mga sinipa? Teka muna, hindi mo sinagot yung isa kong tanong. Dami ko kasi tanong eh. Yes. Pag NPA ba, kailangan laging galit? Hindi. Pero may isang katotohanan sa tanong mo, Coach Oli. Ang isang training sa radikalisasyon sa paglaban sa gobyerno ay ang pagtatanim ng hatred. Yung pagtatanim ng galit. Galit sa gobyerno. Galit sa gobyerno, galit sa otoridad, galit sa rules, at galit sa sistema. At ginagamit nila dito kaya rin kahirapan siguro, no? Oo, kahirapan, problema sa gobyerno, at ang mga hindi makatarungang distribusyon ng yaman ng bansa. Gagalitin ka, so yung tendency mo ay magiging galit kapag nagsasalita. Pero magalang ka naman dapat at marespeto sa ordinaryong mamamayan. Pero doon sa mga namumuno sa gobyerno ay mayroon pong tendency na maging ang tono mo ay galit o paragi ang tawag nila dyan ay GND kung sa aktivista pa. Grim and determined.
Depende sa kausap mo. Kung Depende, may oo. kagalit-galit yung kinausap mo, dapat magalit ka talaga. Yun. Pero yung as a rule, sa So, tanong ni normal Coach yung Oli, sigaw ng sigaw. ang sigaw ng sigaw, ginagamit yan sa rally. Ah. Pero kapag ikaw ay nasa formal na forum, sa mga committee hearing, hindi mo ginagawa yan, lalo na kapag ang kaharap mo, ordinaryong mamamayan o mga resource person na naimbitahan para magbigay linaw sa mga usapin sa committee hearing. Ayun. Pag So, pulis, ibig pag sabihin pulis. pala, Pag pulis, laging sigaw ka na sigaw. Sisigawan mo na pulis lagi. Sa rally, ginagawa talaga namin yon. Pero, yung mga police officers or armed forces officers, may tinatawag doon na prejudice o ready bias. Nandun na yun kasi sa indoctrination namin, nung nandun pa ako sa CPP, NPA, NDF, yung mga elemento ng Armed Forces of the Philippines, mga police, nagkakaroon kami ng natural na pagkagalit kasi ang tawag namin sa kanila, mga pasista, mga berdugo, yun ang tinatanim sa amin not anymore with my situation. So sa tanong mo kung ang mga police ba, ang resource person, kailangan bang sigawan o mga Armed Forces of the Philippines? Hindi po. Kasi yan ay nasa formal na gathering na may mga ina-observe na protocol or ethics of decorum. Okay. So, pero bago tayo magpatuloy, siyempre, acknowledge muna natin ang presence ng ating kapatid na Banateros na walang iba kundi si Boss Dada. Boss D, magandang gabi sa iyo dyan sa Oy. Japan. At siyempre, kasama natin dito sa studio, si Jay Ibarra, Coach Oli, at siyempre, ang pinakamalupit, si Ka Eric Celis. Yan. Hi, Boss Dada. Yes, magandang gabi mga partners. Yes, hello, good evening. Sa lahat ng mga Banateros worldwide, magandang gabi. Pasensya na, medyo mahina yung internet ko rito eh. Para rin palang Pilipinas dito sa Japan, mahina internet. Okay. But anyway, kahit ang ganun pa man, kasama natin si Boss Dada ngayon. But siyempre, dugtungan ko lang yung question ni Coach Oli, no? Kasi kanina, Ka Eric, nasabi mo na may iba't ibang tawag sa mga miyembro ng NPA, may mga tiniwalag, may ganito, ganyan. Pero yung maingay dyan sa gusto namin makilala, Yeah. kung ano pinanggalingan, yung maingay dyan sa Kongreso na mahilig mag-contempt. Kilala mo ata yun? Actually, tatlong paksyon na Master Judea, Boss Dada, Coach Oli, and Brother Master. Jay ang nandyan sa loob ng Kongreso na ginagamit as attack operators. Mangbabastos, mangbubuli, manduduro. Ang isang paksyon dyan, aktibo talaga sa CPP, NPA, NDF. Again, I would like to emphasize, si Ka Eric po nag-identify nito, hindi ang Banateros. Yes, okay. At hindi SMNI. Yun, malinaw. Malinaw Sino yun, po ang isang grupo na ginagamit ngayon bilang operator sa pag-demolish, pagbabastos, pangbubuli, at pag-abuso sa kapangyarihan sa Kongreso? Ang mga CPP, NPA, NDF party list, tatlo sila. I will name them. Franz Castro, na convicted criminal sa Ayan. kasong child abuse. Oo. Si Raul Manuel. Nako. Si Arlene Brosas. Ito Nako. sila ay mga aktibo na mga operatiba at until now they belong to the Communist Party of the Philippines and therefore they are also part of the entire operations of the CPP, NPA, NDF. Ang pangalawang grupo, isa lang pala siya. Isa lang yun. Pero barkada siya ni Akop. Ito ba yung sinipa? Oh, ito yung sinipa ng NPA. Dati siyang NPA, kaya sinipa siya. Dahil naging bodyguard siya ng mga asyendero at ng mga politiko sa Negros. Ay, balimbing! Oo. So, NPA siya dati at sinipa at nagbuo ng grupo na tinatawag na RPA ABB. So, parte na siya ng kalaban na ng NPA. Kalaban. Balimbing. Aminin ko sa inyo, isa yan sa primary target namin noon ng National Operations Command ako. Ang inabot ang boss niya, si Arturo Tabara, dito sa SM Fairview na assassinate. Ang isa si Romulo Quintanar. While Quintanar was the general commander of the NPA before, he was not part of the RPA ABB. Yeah. Tapusin ko lang, Coach Oli, Sige. Master Judea. Sige. So, isa si kalderong NPA kasi kung may sundalong kanin, kilala Kaldero? natin yun. Kalderong NPA. Ito, may kalderong NPA. Meron din pala ganun. Yan si Paduano, kalderong NPA. Ay, pinangalanan na. Oo. Yung wala naman pangatlo, tawag mo kay Akop. si Akop naman ay nag-aasang... Panis na kanin. Panis na kaning panis na Kaning nagbabarkada sa Sanggano na si Paduano. Sige. Kaya ang pangatlo, Gusto natin malaman yung background nito. Kung ni bakit Paduano. contempt siya ng contempt. Oo. may pangatlo pa doon kanina na bloke. Sige, na sige. nakalusot. Ito naman ang mga hilaw na komunista. Ang mga hilaw na komunista ay sinipa din sa CPP, NPA, NDF. Itong grupo ng Akbayan. Nako. So tatlo yon. Hindi yan magkakasama sa isang organisasyon. Nagpapatayan dati yan sa panahon ng 1994
hanggang mga year 2000. Kaya Eric, maputol ko yung Sige, akbayan yung kasama nila Dilima, di ba? Dilima at Na nag- Ontiveros. Oo, na nag- okay, Ang okay. tawag naman doon, mga hilaw na komunista. Hilaw pala yung mga yan. Kasi walang NPA ito. According kay Kay Eric. So, pwede yung tawaging impostor na aktivista. Yun. Hilaw na komunista, impostor na aktivista, kasi wala silang NPA. Yes. Pero gusto din nilang guluhin ng gobyerno. Ito naman ang CPP, NPA, NDF, nagkukunwaring walang NPA, pero kasama sila. Ayun. Yan naman ang mga nasa communist terrorist group na napangalanan na ng gobyerno ang kanilang organisasyon. Yun. Yung isa kanina, ito yung pinakamabangis na Rottweiler sa loob ng Rottweiler? Congress. Sorry, Boss Dada. Sige, sige. Pitbull. Ang pangalan niya ay si Paduano. Nako po. So may tanong si Coach Ol, si Master Judea, Brother J and Coach Oli, and Master Boss Dada, bakit tinatawag ni Ka Eric na kalderong NPA? Yan. Si Yan yung mapaliwanag. Paduano. Paliwanag mo nga. Ano ang Eric. role niya dyan sa loob? Okay, sige. Si Paduano po ay kilala ko po ang background nito sapagkat isang region kami pinanggalingan. Sa Western Visayas din po. Siya ay Negros galing, ako ay Iloilo. Iloilo City. So pag sinabing Western Visayas po, ito ay binubuo ng mga probinsya ng Iloilo, Antique, Capiz, Aklan, Guimaras. Yun. And Iloilo City, including Negros Occidental, Bacolod City. Yun. Na ngayon ay Negros Island na. Region. Yun. Okay. Doon siya nanggaling. So, noong mga 1980s, hindi pa po ako NPA, hindi pa ako CPP. Ang kanyang kakolektiba, ibig sabihin isang unit sila, naatasan sila na magsagawa ng urban operations. Ang tawag dyan ay partisan operation. Armed City Partisan. So, dineploy sila na may birahin silang target na pulis sa Paglaom Sports Complex sa Bacolod. Nako. So, ito yung mga early 80s, no? Papatay nila. Naatasan siya na siyang bibira. So, team of 3 yata sila. May dalawang backup, siyang birador. Birador pala. Oo. Nang bumunot siya ng kanyang 45, ayon sa kwento ng team na yon na naabutan ko sa Panay Island, na galing Negros, ang pangalan na gamit niya na noon ng SARPA na siya Karapali Luwalhati. Kasi mahilig sa luwalhati. Yun. Itong birador na to. Itong nagpakilalang birador. Sino to ulit? Para alam nila. Si Paduano. Boy Contempt Paduano. Si Calderong Okay. NPA. Ngayon, nang bumunot siya ng baril, lumingon yung pulis at bumunot ng... May baril din ng pulis. Oo. Sa sobrang tapang niya, nabitawan niyang 45. Minervyos! Dinaga. Kaya pala. Dinaga. Kasi, ito sinasabi ko to, pag binibigyan ko ng yung mga galawan ni Paduano, lalong-lalo na nung nakaharap niya si PRRD. Yes. Kung mapapansin nyo, kasi ito, gawain po ng isang nervyosong tao, yung hindi mapakali. Hindi! Yung mga ganun-ganon. Mga ganyan-ganyan. No? Kadalasan kasi ginagawa ng mga nervyosong tao yan. Yung parang Tsaka, uneasy ka. about naman doon sa pagiging balimbing ni Paduano, totoo. Kasi may kita naman natin ngayon, tingnan mo siya yung Overexcited na overacting. Overacting doon sa Tama. Jay, ang Congress. sinasabi ni Jay doon na pagka-nervyuso niya, na kung hindi nagkaroon ng backup ang team na yon, patay siya. Kasi ang bumira sa pulis, hindi siya. Bitawan niyang 45 niya eh. Muntik pang tumakbo. Sayang, no? Eh, kung So, wala ang bumira siya- sa kanya, ang bumira yung, yung kasama niya. Kung wala siyang kasama, yari siya. Ayun ang problema niya. Sapagkat gusto niya i-project na siya ay matapang. O siyang ginagamit nila Akop. Iwan ko kung bakit naniwala at believe si Akop sa kanya. So ito, Ito may gusto ko ikwento dyan ha. Ito yung problema ngayon dyan kay Paduano, brother. Sapagkat gusto niya ipalabas na siya ay matapang di prinsipyo. Pero sinipa yan ng CPP, NPA, NDF sapagkat nagbabodyguard sa mga asyendero at mga Ayun. politiko sa Negros. Ayun. Ang isang naging bodyguard sila at bumuo ng kanyang party list at nagfinance dahil kalaban ng NPA noon sa Negros, si late Danding Cuangco. nako. Now, ang abang lingkod party list niya ay pinunduhan nila Danding Cuangco at ng mga asyendero laban sa NPA. So, nagtinarget yan ng NPA si Paduano, nanalo sila noong 2013, I think. Hindi nagpapakita, nagtataguin sa office ni Albi Benitez. Nako. Kahit na sa kongreso na siya, hindi siya Tumatago. Nagtatago kasi at that time, active pa ang order na birahin siya ng NPA. So alam ko kung anong background nito. Sayang. Ibig sabihin ngayon, magkakasama na sila ni Franz Castro, ni Raul Manuel at nila Arlene Rosas, posibleng sila ay nagkaroon ng tactical alliance Nako. kasama ang mga hilaw na komunista at mga impostor na aktivista. Ay, kaya Eric, baka ano na yan, baka nasa grupo na nila Brosas, nila Castro yan. Walang formal na pagbabalik sa isang organisasyon, pero mayroon silang common enemy at common O kaya agenda. baka nagbuo sila ng Alliance. sarili nilang grupo. Hindi pwede. Hindi rin pwede. Oo, nagbuo lang sila ng common agenda. Yung common agenda nila, wasakin ang matapang at decisibong liderato ng mga Duterte.
At dubli-kabi sila, lagaring hapon. May pundo na, may kita pa. Yun. At the same time, nakakapagpostura sila as if they are crusaders sa loob ng Kongreso. Yun. Well, in fact, hindi. Sila ang mga numero. Kung may banateros, mayroong sabotaheros. Sila yun. Sila. Pero ano ka, Eric, Ito ano? yung sabotahero. Eric, ididiin lang natin. Kasi ito personal knowledge mo to eh. Alam mo kung saan ang galing. Kasi you belong to that particular group. Before. Before. Kaya nga, ito, hindi sila pwedeng tumanggi. Kasi ikaw mismo lang nagsasabi na nandun ka sa loob nila dati. Kilala ko sila. Oo. So, ito pala si Paduano, lumabas po pala ito nung humina na yung NPA. Nung nagkaroon ng split, Oo. 1992, 93, 94, ang naiwan na platoon ng NPA sa Negros, out of 16 platoons, isang platoon lang. Nako. 15 platoons nag-RPA-ABB. Kaya pinagdinisarmahan nila ang mga NPA at no less than former General Raimundo Jarque na nag-defect sa NPA ang nag-confirm na ang grupong yan ng mga RPA-ABB including Paduano at the late Arturo Tabara ay mga bodyguard ng mga siyendero at politiko sa Negros. Nako. Boss D, baka may gusto kang idugtong o itanong kay ka Eric na maliwanawan tayo ngayong gabi. No? Hello, ka Eric. Ay, Oy. Boss Dada. Ang tanong ko lang, since sinasabi mo na konektado itong si Paduano sa makakaliwa, safe to say na itong kanyang party list ngayon, kasama doon sa mga listahan ng mga identified na legal fronts ng CPP-NPA. Boss Dada, hindi siya officially part kung hindi alliance. Kasi ang party list ng CPP, NPA, NDF na silang bumuo at nagpapatakbo, 4 ang naiwan. Yung Bayad Muna, na tumatakbo pa rin, sila Colmenares, no? Yung, Bayad Muna. Pinatalsik na dati yan eh. So sa CPP pa rin yun, Boss Dada, at supporter ng NPA. Ang pangalawa, yung Kabataan NPA Recruiter Party List ni Raul Manuel. Yung pangatlo, yung Gabriela NPA Lover Party List. At yung Alliance of Communist Teachers. Yun. Yung ni kay Franz Castro. So saan doon ang abang lingkod ni Paduano sa tanong ni Boss Dada? Sige. Sila po ay extension ng alliances. Sila po ay hindi formal sa CPP, NPA, NDF, but they also join the common agenda, which is to destroy ang political influence and legacy ng liderato ni Pangulong Duterte at ngayon pinagpapatuloy ni VP Sara Duterte. Ayun. Yun ang common agenda nila. Hanggang doon lang. At ang pangalawang common agenda na nakalimutan ko, pera-pera. Pera-pera. Tsaka, eto, nagsasabuatan sila hindi para Sa prinsipyo. No. hindi sa prinsipyo, hindi para sa pagpapaganda sa Hindi. bayan, kundi para pabagsakin ang pangalan Duterte. At ang buong gobyerno gulungin. Yun. Kaya ang tawag ko sa Pera-pera. kanila, Boss Dada, pera-pera, ang tawag ko, Boss Dada, sa kanila, ang banateros ay kontra korupsyon, kontra kurakot, kontra abuso sa gobyerno. Ang sabotaheros na sa loob ng gobyerno para magsabotahe. Nako. So, ang kanilang common agenda, Boss Dada, magsabotahe sa gobyerno. Yun. So they are hitting two birds in one stone. Yes, kasi may kita na. May kita na, nadi-destroy pa nila yung Duterte Exactly. legacy. Yun ang tinatawag na lagaring hapon. Kasi ngayon, kahit walang naniniwala sa kanila, patuloy pa rin yung kanilang mga propaganda na yung drug war on drugs ni PRRD, katulad ng sinabi ng isang kongresista dyan na budol daw. At may Oo. malala pa siyang sinabi, I will identify him. Sige. Iwan ko bakit naging police general at naging abogado to si Akop. Tinawag niya na Grand Criminal Enterprise ang war on drugs ni PRRD at isa daw na Grand Criminal Conspiracy against the Filipino people. Linyada ng CPP, NPA, NDF yung kanyang Correct. ginagamit. Talaga? Linya ng CPP, NPA, NDF, ang line na yan na binabanggit ni Congressman Akop na dating general sa police at naging abogado pa at nagpapakilalang investigador at ang hindi niya lang idinagdag ay siya involved sa Kuratong Baliling, yung hindi dinagdag niya. Sabi niya, ako'y abogado, investigador, pero dapat dinagdag niya. Kuratong Baliling. Kuratong, Yan. oh. So it Dapat means Sino-sino to? Si Ako? Si Akop. It means to say ka, Eric, na itong kongreso natin ay infested na ng CBP-NPA. Kasi At- yung mga lumalabas sa bibig ng kahit yung mga dating Yun. pulis, parang ito yung salitain. Propaganda ng mga, line mismo ni Juma Sison yan. Di ba? Ang line na the grand conspiracy of criminal syndicates pretending to be war on drugs at ang pagtawag sa war on drugs ni Pangulong Duterte as the grand criminal enterprise, linyada ng CPP Central Committee yan sa propaganda Correct. na binibitbit ni Akop at pinapalakpakan ng mga hilaw na komunista at ng kanilang mga sabotahero sa pangunguna ni Paduano. Yun. At ginagamit nila ito ngayon sa propaganda para i-malign, pakasamain
ang imahin ni Vice President Sara Duterte at ang legasiya ng decisibo at malakas na pamumuno ni Rodrigo Duterte.